Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Excuse me po. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ni Pisces, we have the Sacred Space. Ayan, sabi dito, take time for the dreamer in you. Find your power in stillness, and in your sacred space is the peace you seek. Ayan. So, baka itong kailangan ninyo gawin ngayon, Pisces. Spend time in stillness. Put yourself in solitude. Kasi, kapag nagsusolitude ka, kapag mag-isa ka, kapag nagme-me time ka, there is so much power in that situation. Kasi kapag tahimik tayo, kapag mag-isa tayo, syempre tahimik tayo. Ang tendency, lalo-lalo na, kapag nagsusolitude tayo, kailangan wala mo ng gadget. Diba? As in, we're just going to focus on ourselves. Mag-tune in lang tayo sa soul natin. Makinig lang tayo sa intuition natin. There is so much power in silence. Kasi, dyan, kapag tahimik tayo, that's when we allow our soul to speak. Diyan natin naririnig yung sarili natin nagsasalita. Diyan natin naririnig yung intuition natin. Diba? Kung ano mga messages na pinapahatid sa atin ng divine kapag tayo'y nagsusolitude, kapag tayo'y nag-iisa at nakikinig lang sa sarili natin. Diyan natin naririnig ang gabay ng divine universe. Kaya there is so much power in that. Kaya maari na ngayon, yun ang kailangan ninyong gawin or yun ang gusto ninyong mangyari. So go for it. Okay? Go for it kasi dyan din ninyo mararanasan yung sense of tranquility and serenity, and peace. So what else? We have rebirth. No matter what happens, you can find new wings, rise from the past, and accept the positive change that is coming. So, parang binibigyan ninyo ngayon ng pagkakataon ng sarili ninyo for a rebirth, pagbabago. This is transformation, this is transition, rising above from your difficult situation ang ganap ng iba sa inyo, Pisces. You are going to rise like phoenix rising from the ashes. O ano mga problemang pinagdadaanan ninyo, mga challenging situation na maaaring pinagdadaanan ninyo lately, makakaahon na kayo from that. Aangat na kayo sa buhay at malalagpasan nyo na yung mga problema, malalagpasan ninyo yung mga difficulties na pinagdadaanan ninyo. So this is good. We have humor. Laugh at yourself. Lighten your heart. Let nothing steal your happiness. Ayan. Huwag ninyong hayaan na basagin ng ibang tao yung happiness ninyo, yung peace ninyo. Diba? Don't give them the opportunity to do that. Diba? Kaya, anong magagawa ninyo? Surround yourself with happy people. Paligiran ninyo yung sarili ninyo ng masasayang tao, mga positive thinking people, yung mga ganon. At maging masaya ka lang. Always choose to be happy. Diba? Hindi ibig sabihin na may problema, hindi na pwedeng masaya. Diba? Hindi ganon. Mas maganda nga, na bigyan mo din ng pagkakataon ng sarili mong umiti, maging masaya. Because you can always find something, a reason to be happy. Diba? Hindi naman lahat ng areas of life natin may problema, diba? Kaya hindi naman kailangan na at all times, diba, problemado ka na lang. Parang sinukluban ng mundo, diba? There are so many reasons for us every day sa buhay natin to be happy, to laugh at ourselves, diba? So, mas magandang doon tayo mag-focus rather than pag-isipan natin mabuti or to dwell on kung ano man ang problema natin. Maganda nga kapag may problema, diba? Huwag na nating isipin ng problema. Bagus, diba? Gamitin natin yung happiness natin, gamitin natin yung laughter natin, diba? Na maging inspirasyon natin para hanapin kung ano yung solusyon sa problema. Kasi in that case, mas magiging magaan at mas magiging magaan ang inyong pakiramdam at magiging mabilis, ninyong ma-figure out kung ano yung magiging solusyon sa inyong problema.
So, tingnan natin ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Salamat. Thirst. Pisces, pwedeng literal ito na thirst. Literal na nauuhaw ang iba sa inyo dito. Pwedeng talagang disyerto ito, no? Parang walang tubig, no? Parang tuyot na tuyot. So, pwedeng ang iba sa inyo, maybe you are talagang, nauuhaw sa tubig, pwedeng ganon, or nauuhaw sa fluids, maaaring ganon. So, baka ang iba sa inyo, baka hindi kayo talaga mahilig uminom, no? Baka hindi kayo mahilig uminom. Baka hindi kayo mahilig na magkaroon ng ng fluids man lang, 'di ba? Fluid intake, no? Every day. So, pwedeng ganun. So, ingat kayo dyan, no? Kapag ganun na sitwasyon ninyo. Kasi alam mo na, hindi maganda ang epekto ng kulang sa tubig, 'di ba? Kapag na-dehydrate tayo, 'di ba? Ang daming pwedeng adverse effects sa katawan. Headache, it can cause headache, it can cause other health problems, no, kapag tayo dehydrated. Kaya mas magandang kahit hindi kayo mahilig uminom ng kunyari isang baso, isang tasa ng tubig, baka hindi kayo makainom ng ganun kadami. So kahit pa unti-unti, 'di ba? Sips of water can help, 'di ba? Relieve your thirst, pwedeng ganun. Pwede rin yung thirst na to could be pagmamahal, pag-ibig. Pwedeng nagkukulang, no? Kulang kayo, feeling ninyo kulang kayo sa pag-ibig, pagmamahal ng iba. Pwede rin na ang iba sa inyo, this could be like thirst of attention, no? Or inattention. So, baka nakukulangan kayo ng attention from other people. So, pwedeng ganun ang pakiramdam ng iba sa inyo. So, we have intensity. Feeling ko dito ang iba sa inyo will, yung parang na pick up ko dito, passion. You know, parang very fiery ang nararamdaman ninyo. You're so passionate about something or about someone. O pwedeng passion ito in a relationship, no? Passion ito sa person ninyo, sa jowa ninyo, pwedeng ganon. Or pwedeng yung intensity nararamdaman ninyo is yung meron kayong gustong gawin. 'Di ba? Yung parang ang ninyo, parang ang taas-taas ng level ng adrenaline, yung ganon, no? Yung sobrang excited, pwedeng ganon. So, we have reciprocity. So, this is good. This is nice. Kasi, ibig sabihin nito, na kung kunyari, sa isang relationship, kung siguro yung level of pag-aalaga at pag-aaruga, concern ninyo sa person ninyo, maaaring yan ay binabalik din sa iyo. Maring ipinaparamdam din ng person mo yan sa'yo. Or pwedeng yung pagmamahal mo, pinapakita mo sa person mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo, maaring yan din ay ibinabalik sa'yo. You know, maaring yung parang merong symbiotic relationship happening between you and the people around you. Kaya masaya, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.